Salamat guys para sa muling pag-interview sa inyong dalawa. Kasi yung dalawang kasama nyo ngayon. Papa-partner eh. Ginabi sa pag-rampan. Gabi-gabi. Nung nakaraang Mayo, nagkita at nabasa ko sa Facebook kung ano nyo yung gig nyo sa Indonesia. So, kumusta naman yung gig nyo sa Indonesia? So yun, pangatlong balik na namin yun sa Jakarta, Indonesia. Pangatlong na namin kasama yung mga usual na nakakasama namin doon, mga skinheads na Bintaro and Jakarta in general. Kailan ba yung ano nyo nun? Yung first gig nyo? First namin is 20. Siguro, Actually, yung pinakamagandang gig namin, yung unang-una. Kasi yung nag-handle nun, si Aan ng Keritan. Siya yung nag-handle nung, actually, second gig. Sa Bandung. Talagang sobrang daming skinheads sa kapag. Yung Bandung, sa atin dito, para sa Baguio. Balik bundok siya. Tapos yung pangalawang gig nyo? Pangalawang gig namin, 2012, at days before namin i-release yung United by Ant. Kaya ano yung ano doon, Jakarta pa rin yun. Tsaka Bandung pa rin. Kaya isang gig lang yun. Bandung lang. Kaya ang nangyari nga nung pangalawang balik namin doon, 2012, mas nauna namin ginawa yung United by Ant sa Indonesia before sa Pilipinas. Kasi yung ano yung album, doon yung walang gig natin. Tapos yung pangatlo yung ngayon? Actually, yung unang punta namin doon, mga nakasabay namin na ano ba, okay sila. Pero, magagaling din. Yung mga nakasabay namin, Solid skinhead, tsaka magaling din. Pero itong last kasi, actually, itong recent lang, namin itong May. Ngayon lang kami nakapanood. Talaga sobrang galing ng mga band sa Indonesia. May mga composition na may history. Pero 90 to 95% bahasa. Lalo na yung mga sikat sa kanila, purely bahasa. So sabi mo magaling, di ba? Yung mga banda sa kanila magaling. Sobrang galing. Sobrang galing. Actually, itong year na to na nakasabay namin, sobrang magagaling doon na sobrang galing talaga. Doon lang namin napanood. Paano nasasabing ano? Sobrang galing. Paano mo i-describe? Actually, yung gusto namin nakasabay doon, happy no? Hindi ko alam kung gaano sila kagaling kasi hindi sila napanood ng personal. Napapanood ko lang sila sa YouTube. Pero yung sikat nila, kung gaano sila known, para sobrang known sila kasi kung pinuntahan namin yung bahay, yung bandang yun, yung marginal, parang naligaw kami. Ang layo namin. Kunwari, nandito ka sa Makati, no? Ito yung bahay ng marginal. Nandito kami sa Insta, naligaw. Nagtanong kami ron. Ang pinagtanongan namin, common na tao. Ano ba yun? Yung mga common people lang. Tambay lang yun. Hindi, yung mga nagagawa ng motor, gano'n. Pinagtanong namin, tinuro yung bahay nila. Kilala sila. Hindi yung pang. Gano'n sila kakilala. Tapos, ang ano doon, ginawan na rin sila ng BBC, ng docu. Tapos ngayon, nasa Japan sila, nagtulad sila. Nag-ginawan din sila ng docu ng ganon din sila kasila. Well, nung nagpunta kami doon, actually, that was last year, pagkaalam ko parang nasa mindset ko sila talaga pinakasikat. Yung bandang yun. Pero nung dumating ako nitong huli, may kumakain kami sa gig. Bago kami pumunta ng gig. Nauna kasi kami ni Al
bunga hitam. O yun, doon ko lang nalaman na bunga hitam. Hanggang sa napunta kami sa anti-music distro, napuntahan namin. Tapos sabi ko doon yung gitarista ng bunga hitam. Pero hindi ko pa sila alam kung gano'n sila ka-known sa Indonesia. Alaman ko na lang na gano'n sila ka-known. At tapos yung sumama sa akin sa ng mga artista doon, mukhang artista pala ng bunga hitam yun. Hindi ko alam na mukhang ng bunga Ano hitam. ba pinagkaiba ng mga Indonesian punk sa Filipino punk? Anong pinagkaiba? Hindi, but actually, balik muna ako sa bunga hitam. Ang bunga hitam pala parang counter ng marginal. Sikat ang marginal, di ba? Bunga hitam din pala sobrang sikat doon. Kahit kanino tao kung tanongin, kilala ang bunga hitam. Pati marginal. Bunga. Hitam. Ibig sabihin daw, no, black flower. Kasi ang bunga sa kanila, black flower. Bunga, hitam. Hitam is black. Hitam. Bunga, hitam. Isa sa pinaka-sikat na banda pala yun. Ang klase ng tugtugan ng bunga hitam? Punk rock. Punk rock din. O, sobrang catchy na punk rock. Pero mga artista. Sa Bali Marginal at saka yung bunga hitam, yun yung popular sa Indonesia. Oo. Pero, ang bunga hitam, kaya sa marginal. Kasi mga artista yun. Sobrang solid na artista yung mga yun. Pero ang marginal, ang alam ko, may nagsabi sa akin, parang gusto nila ang bunga hitam. Ang dating grupo kasi nila yun. Trito parang yun. Hindi naman, parang kasama nila sa eksena. Sa Kaya lang nag-iwalay. Kaya yung, actually, bunga hitam is isa sa pinakamagaling na banda. Pero ang pinakamagaling na banda na pag-uwi dito is yung Romy and the Giants. Sikat din yun. Yun ang original na vocalist daw ng Marginal. nag-iba ng banda. O, pero galing yun sa Marginal. O, kasi mga anarkista yun eh, sila Romy. But anyway, Yung story doon, yung mga tayo ng marginal and bunga hitam is Indonesia. Nag-transcend yung music nila from the underground to common people na hindi ba, siyempre, mga punk na mga bata. Pero mga bata naman na hindi naman talaga nakisasabi ng punk. Pero alam nyo kanta, dahil lang sa ginagamit nila yung kanta nila sa mga bata para gamitin sa basking, sa pamamalimos. Ginagamit nila yun, gamit nila yung kanilang mga banduya. Ukulele. Namamalimos sila sa tren, sa bus, sa kalsada. Ang kinakanta nila, kanta ng punk. Ganun ka-implement. Saka maraming punk talaga roon na mga pamukoks. Namamalim mo sila. Pero ang kinakanta nila punk. Parang naging community talaga yung punk sa kanila eh. More than Kasi just music or mga underground. ano talaga yun. Nasa street talaga sila natutulog. Saan sila? Sa city mismo ng Indonesia? Ito, makikita mo doon, Jakarta, sa Bandung, marami. Pare ang punk doon. Napakadami. Sobrang dami. Ang tanong mo kasi kanina is anong pinagkaiba ng punk sa Pilipinas at punk doon. Sa Indonesia? Sa Indonesia. Actually, yung punk doon sa Indonesia, ang nakita ko siya para siya yung mga punk na 80s doon. Mga bata eh. Alam mo yun? Although may mga old school na sa kanila. Pero yung audience nila talagang puros bata. Ang babata. Ganon sila. Meron kang mamimit na mga old school sa kanila. Pero usually mamimit ng old school sa kanila parang mas matanda pa rin kami. Ganon. Actually yung sa bunga hitam, yung vocalista, yun yata isa sa mga pioneer ng punk doon. Yung matanda na. Pero hindi pa rin siya yung wala siguro pinakamatandang kaya ano yung sa Pilipinas. Yung tanda. Wala. Pag na tayo sa kanila yun. Oo. Tapos, ang ano din sa kanila, napansin ko, halos pareho lang din yung punk doon, hindi rin nagbabayad. Actually, ang malaking kaiba nga doon, yung anarchist eh. Sa nakita ko, parang mas... Ewan ko lang ha, isang beses ko lang kasi napanood yung clip nila.
malaking gig na sa akin. Ganun kagandang gamit o pangarap na sa akin. Baka meron silang pagka mas yung susupport ka sa kanila. Wala, ayaw nila yun. Ayaw DIY nila sila yun. nun. Kasi DIY lang sila. Ayaw na ayaw nila ng sponsors. Ayaw na ayaw nila. Number 2, lahat ng entrance na mga napupunta sa lagi silang merong cost. Lagi silang merong parang laging benefit yung mga anarkista. Lagi. Nasa bali dalawang grupo pala. Alam ko yung inatinan ko na ano na yun, yung mga anarkista, pare na yun, yung kinita nila, dadalhin nila sa hospital. Talaga meron. Ibibigay nila. Meron silang sariling community. At ang kinikita nila, pinabalik nila sa, meron silang parang squad. Doon nila inaalagaan yung mga street children na tinuturuan nilang kumanta sa pamamalimos. At the same time, doon nila ginagamit yun para turuan yung mga bata na yun ng livelihood. May livelihood program sila gaya screen printing, vision printing. Meron silang ginagawa ng mga livelihood projects. Laging pabalik lang. So mapunta naman tayo ulit sa Badomen. Nung nag-tour kayo doon, sinong nag-invite sa inyo na tumutulong? Yung una, Hindi, yung ngayon. ayun pa rin eh, isa lang organizer. Yung una. Yun pa rin. Yung pa rin, sino Yun yun? pa rin. Si MG. Ano yung Indonesian yun? Indonesian din. Saan nyo nakilala yun? Ang pinakilala sa amin ni Boy, ng Boy Squad. Banda dito. Nasa Hong Kong yun, si Boy. Pero Pinoy yun. Nice skinhead, si Boy. Hindi sa Hong Kong yung banda. Alam ko, tutugtog sila ngayon yata. October. Tutugtog dito. Alam ko. Yung mga sumagot ng accommodation nyo at mga ticket nyo. Sagot nyo. Ay, hindi. Sagot namin yun. May bahay naman kami doon. Kaya okay lang. Walang problema. Kumusta naman ang pagtangkilik ng mga Indonesian sa banda nyo? Sa Badomen? Very supportive sila. Basta nalaman nilang bisita ka, pare talagang susuportahan nila. Dulo. Oo. Tsaka pagkatapos mo, Tsaka parang Pinoy, warm sila tumanggap ng bisita. parang Pinoy mismo rin sila. Parang tayo sila. Pagdating sa pagkakanta. Kaya lang ang kakaiba doon, kasi sa tayo pag may bisita, pag tumutog, gayaan natin yung tao mag-islam, di ba? Doon hindi parang akit sa stage ng mga organizer na parang sabihin, supportahan natin to, bisita natin to, huwag natin silang papabayaan. Dapat tumugtog ka ron, talagang magkakagulo sila sa iyo. Full support sila. Oo. Minsan nga katulad nung sila Romy, Nadyahan. Pare, ang ginawa sila Romy, habang tumutugtog sila, ilang beses na kaming binanggit at lagi nilang sinasabi na, kailangan pag umuwi itong Badomen, safe, walang mangyayari sa kanya. Lagi silang gano'n. Pasalamatan natin yung Badomen. Lagi silang gano'n. Gano'n sila ka-bayin. Mababait doon, pare. Kahit na yung anarkista nilang sinasabing mga salbahe doon, yung lapit doon, pare, sobrang bait nila. Sobrang bait. Meron ako nakita na picture na nag-stage dive habang tumutugtog kayo. Tapos, sinasaluban ng mga nanonood yun. Mga nag-stage dive na sinasaluba yun. Alam nila yung ginagawa nila eh. Alam nila, At saka practice nila yun, yung human surf. crowd surfing na mga practice na. As in, bisa kahit walang stage, nagka-crowd surf nila, bubuhatin nila. Pag gano'n. Yan ang Sa iba mo sa tao. Ayos yun. Dito sa atin ko, parang yung ng gano'n. Kapag naisipan ng mga Pinoy na mag-stage dive, hindi sila sinasalo no? Ano may papahin sa mga Pinoy na gano'n? siguro kasi hindi ganun kadami ang pamilita na yun. Dati naman, kaya noon, 80s, anong 90s. Pero hindi kasi, marami naman ang stage dive dito maraming sumasalo naman. Kasi nun, napapansin ko yung iba, nag-stage dive, hindi sinasalo Iwasan. Oo, totoo yun. Pero ganun talaga.
Nakaka-stage dive ka lang pag crowded na yung tao. Oo, oo. Doon hindi talagang... Hindi na makakainig talaga. Oo. Doon hindi talagang sinasaluhin sila. Pero meron din mga pagkakataon na talagang walang sumasalo sa kanila. Pero bihira yun. Kanina may kwento mo sa akin yung ano, yung nasa labas tayo. Yung pagdating nung magpa-park kayo. Yung magpa-park kayo sa sobrang daming tao, hindi kayo makapag-park. Actually, hindi naman sa sobrang dami ng tao. Nahiya na kami kasi anarkista yung pinuntahan namin. Oy, pare! Boss! Basta? Okay lang. Interview kami ng ABS-CBN mo. Interview ko lang, interview. Spansin. Bali hindi naman siya yung sobrang daming tao. Kala kasi pinuntahan namin yung mga anarkista sa Indonesia. Sobrang dami eh, parang Philippines pare. Pagdating mo pa lang sa ano, alam mo na may jeep kasi nagkalat ng pack. Sobrang dami. Saan yan? Sa Indonesia, oo. Lahat naka-gear. Talagang todo gear. Isa mga tubuan na eh. Tsaka may mga bandera rin. Mga bandera rin sila noon. Parang bumabalik ka sa 80s noon eh. Hindi naman kami sa ano, nga lang nahiya kami mag-bike kasi mga anarkista eh. Kaya medyo ilang ka mag-bike eh. Alam mo yun, di ba? Kaya lang nung nag-bike kami, di ang dami namin katabi sa sakyan. Parang yung pala sa sakyan din ng mga banner ng mga anarkista.